Okay. Okay, may na-ambush na naman tayo, guys. Yes. Mga kaaldab natin si Irene, di ba? O sabi-sabi tayo kumanta. Friends, if we hold on together. Yung kanina sa tag, narinig ko. God gave me you. God gave me you. Yeah, Oh my gosh. 2015, 2015, ito fun fact, ako sinasabi ko naman kapamilya talaga ako, pero nung 2015, alas 8 dito ng umaga, di ba? 12 p.m. sa Pilipinas, Itbulaga ho talaga ako. ang aga ko pumasok kasi nanonood ako ng album sa Itbulaga. Kalyeserye. No, Kalyeserye. Nag-Philippine Arena ka? Yes, I know. Pwede pupunta si Alden dito, walang palya yun. Talaga nandito kami dyan. Yung album ni Dennis, member pa ako doon. Sobra. Oh my gosh. So, nang-aaway ako ng mga, ng mga parang bashers ng album. Naging active ako sa Twitter because Dahil doon, grabe yung tweets, di ba? Keyboard warrior, oh my gosh. Kasi sinasabi ko nga sa kanya, parang nag-agree kaming dalawa, Alden Richards ang pinaka-humble na tao na nakilala ko. Hindi na celebrity ha, tao. Grabe si Alden. Tapos may kinukwento ka? Yes, his memory when he went here for the Hello Love Again meet and greet. So I was like, nandun ako sa likod and I said, Alden, welcome back. Sabi niya, oh, I remember you. And that was so surprising kasi kailan ba yung last niya? Like 20, I don't know, 20. Hello Love Goodbye. 19 yata. 19. Before pa that. Meron pa. Nag-concert mag-isa si Alden sa may tennis area sa Stadium. And then, naalala niya lahat ng mga Aldenatics and Aldenatics. Tapos, nagulat ako din sa Lola Again. Naalala niya ako. Sabi niya, uy, nasan yung mga friends mo? It's just sobrang, you're not gonna expect sa kahit kaninong well-known artist na. Yeah. Sobrang talagang humble and napakaano niya sa mga fans. Si Alden. Tsaka nanlilibre daw yan. Alden, baka naman. Sabi ni Kakay, nanlilibre ka. Alam mo, kailangan ko ng houses ha. Ikaw, ano kailangan mo? Car, brand new. Sports car. Nakita ko, oh, no, very nice. Car. Punta siguro ako ng ayos sa See you po. Hello Kathden fans! So napakinggan yung mga kasombrero si Johnny Beriani ha. Parang nag-ambush ng isang random fan mga kasombraros dun sa Middle East nga no. And parang napagkwentuhan nila dati na si Sir Johnny Beriani ay solid na kapamilya talaga. Pero noong 2015 ay alas 8 dun sa kanila, 12 noon naman dito sa Pilipinas, Itbulaga, ay nanonood siya no, sa GMA ng Aldab talaga. Kasi nga, daming parang addict talaga dati ang mga tao sa Aldab no. Hindi nakapagtataka na nakapag-record o nakapag-break ito ng record mga kasomreros sa Guinness na pinakamaraming hashtag o tsaka tweet mga kasomreros. So yun, yung fan na ito mga kasomreros ay parang nakaka-touch yung kanyang kwento about kay Sir Alden para sa parang nakakaiyak siya na nakaka-teary eye mga kasomreros kasi nga ay sasabi na dito maging si Sir Johnny Beriani talagang living testimony na pinaka-humble na tao na nakilala niya, hindi na celebrity no, talagang pinaka-humble na tao mga kasomreros. So sabi niya grabe si Alden. Tapos yung kinuwento ng ni Irene, yung kanyang interview nga mga kasomreros ay yung memory no ni Sir Alden ay hindi siya hindi nag-fade. Maalala ka niya kapag nakita ka niya ulit mga kasomreros kasi nagkaroon daw ng meet and greet sa Hello Love Again. Tapos nandun siya sa likod. Tapos sabi ni Alden sa kanya, welcome back. Sabi ni Irene sa kanya, nung girl, ay welcome back, sabi niya. Tapos si Irene, si Sir Alden naman, ay nagulat siya sa response si Sir Alden kasi parang nagulat siya, no, I remember you, sabi niya. And that was so surprising, sabi ni Irene, kasi kailan pa yung last niya, like 2020, parang kasi nagkaroon siya ng concert na solo maliban dun sa or bago yung Hello Love Again mga kasomreros. So 2019, so parang nagulat si Irene na yung memory ni Alden mga kasomreros ay naalala pa niya si Irene mga kasomreros
So, kasi Aldinatics parang solid fan talaga siya. So, parang naging part pa siya ng fandom mga customers dati. So, sabi pa niya Sir Aldin sa kanya, uy, naalala niya ako, sabi niya, huy, nasaan na yung mga friends? Sabi nga ni Sir Aldin sa kanya. So, sabi niya, dito ako na-touch sa sinabi ni Irene, na which is sobrang, kapapa, you're not gonna expect sa kahit na kaninong well-known artist na ganun ang approach na maalala ka pa niya, and then parang tropa-tropa lang. And sobrang, sabi niya dito, sobrang humble. And napaka-generous pa, no? And napaka-generous pa niya sa fans niya, mga kasombreros. And hindi naman nakapagtataka si Alden, mga kasombreros, na tapos parang comedy pa sabi niya dito. Sabi niya, nanlibre dyan si Alden. Baka naman, sabi ni Johnny Beriani, sabi niya, gusto niya ng sabi ni Kakay kasi ng libre. Tapos sabi ni Sir Johnny Beriani, house in lot, parang ganon. Tapos yung kay Irene naman ay kotse, kailangan niya ng kotse. So, parang nag-joke pa silang dalawa, mga kasombreros. So, sobrang para sa akin nakaka-touch na pwede kang umiyak, mga kasombreros, sa tuwa at saka sa inspiration, no? Kasi bihira lang talaga yung mga gantong sobrang antaas-taas na, pero yung lupa ay yung mga paa ay nakatapak pa rin sa lupa. Sa humility, mga kasombreros. So yun po, no. So sa next item, sobrang kulit ito, mga kasombreros. Ang ginawa ng isang fan ay yung batang Alden. Sabi niya, sino ang sikat na aktor na ito? Parang inedit nila, tapos nagkaroon ng toga, and then hinubad yung toga, tapos nagkaroon ng parang tuxedo, tapos si daddy niya sa kanyang tabi, and then yun, nagtoga na siya sa high school. Tapos yun nga, nag-join siya ng Joseph the Dreamer, and then so on, nag-artista, and parang sequence siya ng buhay ni Sir Alden, mga kasombreros. Ang kulit, no? Ang galing ng edit nila, na parang ang galing ng technology ngayon, parang totoo talaga siya, mga kasombreros. Parang kinumpile lang siya ng mga pictures, tapos in-edit nila, din bumalik sa pagkabata. Ang kulit lang. And then si Ma'am Catherine ay gusto kong i-share ito, mga kasombreros, itong kay mamaya na yan. So ito muna, yung naka-white siya, mga kasombreros, tapos parang pumunta sa Ivy Clinic for another skin treatment. If I'm not mistaken, medyo matagal na to, pero kaka-post lang kagabi. Pero pwede naman kasing regular siya nagpupunta sa Ivy Clinic, mga kasombreros. So yun, sobrang ganda ng inyong box office queen dito sa kanyang white na outfit, mga kasombreros, from head to toe. And then ito, sobrang kulit na, mga kasombreros, kasi si Ma'am Eugene ay talagang napaubo na may lama, parang may plema, mga kasombreros. Sabi, parang tinanong siya ni Melay na kung ano yung mga comment niya, gano'n. Tapos sabi nagkukulitan kasi sila ni Donnie Pangilinan, si Ma'am Eugene, tapos napaubo siya tuloy. Tapos sabi ni Robby, may laman yun, sabi niya, parang may plema ng konti yung ubo ni Mami. Sobrang kulit ng dalawang to, parang magnanay talaga. So yun, parang tawanan sila lahat, mga kasombreros. Sobrang, share ko lang sa inyo kasi si Ma'am Catherine naman tawa din sa gilid niya sa kanan, mga kasombreros. Sa semi-finals nga ito, mga kasombreros. So sobrang kulit lang, I'm just sharing the gift of laughter, mga kasombreros. And then ito, nasugatan pala Sir Alden, no? Sabi ng gano'n ng ingat ka, Paps. Hindi talaga naiwasan kasi ako talagang high school, 4 years ako nagbabike, mga kasombreros. So may mga times talaga na masusugatan ka. Pero dito sa gantong part ng parang hindi naman ako nasugatan, no. Pero nga, talagang risky rin talaga ang pagbabike, mga kasos, lalo na kapag ang kilometro yung binabike. So hoping na magaling na naman ito, mga kasombreros, no. Hindi ko alam, nasugatan pala siya, mga kasombreros. And then ito, yung prayer niya, no, as usual, sabi niya dito, napakaganda. As we face today, or dear God, as we face today, we ask for your grace to make it a good day, regardless of the circumstances we encounter. Help us to maintain a spirit of gratitude, giving thanks for both the challenges and blessings that come our way. Empower us to see each moment as an opportunity to learn, grow, and serve you more faithfully. May we embrace each situation with a thankful heart, confident that you are working in all
things for our good. In Jesus' name, Amen. Amen and Amen talaga, Pops Alden. And then ito, Radson Photography, yung nag-post ito kahapon, or kahapon mga kasers, Rod Shots PH mga kasembreros. So, kakapost lang niya kahapon, pero alam ko matagal na ito mga kasers, kasi ito pa yung awarding nila sa La Salanieta, no? Na kung saan nga ay ang pulang araw. At saka siya, at saka ang Hello Love Again ay na-awardan mga kasembreros. So, sa La Salle University, ito mga kasembreros de La Salle University. So, poging-pogi ang yung Pops Alden sa combination ng jacket na white at saka black mga kasembreros. So, yun po, no? Actually, that is it sa ating Kathleen items. Pero abang-abang pa kayo mga kasembreros and sana po ay pangyan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God mga kasembreros, sobrang lupit, sobrang kulit nito mga kasembreros. Ang title natin, 5-letter word, hashtag or faith mga kasembreros. Hebrews 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. What we do not see ha, hindi pa natin nakikita mga kasembreros. So 5-letter word lamang itong faith mga kasembreros, pero it can move mountains. Okay? It makes things impossible possible. It makes things happen even if we do not see yet. So faith has many dimensions. Napakaraming anggulo, napakaraming sides mga kasembreros ang faith. Now when it comes to faith, marami tayong dapat i-consider. One crucial facet of faith is defined in Hebrews 1. So nga no, Hebrews 11:1 mga kasembreros. So biblical faith takes present day possession of things not yet seen with our eyes but hoped for in the future. Para kang nang-aangkin or inaasahan mo ang isang bagay na mangyari na pero hindi mo pa siya nakikita. Okay? Parang ganon mga kasembreros. What God has revealed in His Word becomes our inner reality today. Rather than looking at our life with our earthly eyes, faith sees through the lens of God's promises. So ang pinagkaiba ng daily activities natin sa physical world ay ang Diyos natin, iba yung kanyang pagtingin. Okay? Kapag meron tayong pananampalataya, dapat nag-iiba yung ating, yung ating perception sa buhay. Kagaya ko, I've been creating and imitating Kuya Kim, kasi parang little Kuya Kim mga kasama. So sabi ko, kahit na it will take me 20 years or 30 years para ma-discover sa TV as little Kuya Kim, ay gagawin ko mga kasembreros, because I believe that God has the perfect timing. He has the perfect timeline and timetable mga kasembreros. Sa Kanya walang late, sa Kanya walang advance, walang nasa perfect parati mga kasembreros. Kapag time mo na. Kapag inalaw na ng Panginoon, that is it mga kasembreros. Kapag hindi pa inalaw, so kailangan nating mag-antay. So the apostle said, we walk by faith and not by sight. No, that's 2 Corinthians 5:7. And faith does not put trust in bank account balances, headline news, or the doctor's report. So ito yung pinagkaiba. Na-mention ko kanina na yung daily agenda natin, yung physical world natin mga kaswas, iba yung pagtingin natin dapat sa pananampalataya or sa mangyayari mga kaswas, because we believe in faith. It talks about kung you are believing something na hindi mo pa nakita ng ating naked eyes, kasi diba yung mga bank accounts, yung mga headline news, araw-araw mga kaswas, mga balita, kaliwat kanan, yung report ng doktor, yung report ng iyong kaklase, yung report ng iyong teacher, yung report na iyong kaibigan, na iyong katrabaho, na iyong manager, and so on. So, pero minsan we have to consider practical ways naman na kahit na tama na yung report ay hindi pa rin tayo naniniwala. So, what we mean is kapag merong prayer tayo tapos ito yung inaasahan mo mangyari. So, even yung kunwari, meron kang cancer for example, wag naman sana, pero you still believe that God will heal. So, ganun mga so, you don't automatically believe yes, may findings ang doctors, pero ang ating future na nakikita ay pagagalingin tayo ng Diyos mga kasus. Whatever illness, whatever sickness we have sa ating katawan. We don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. So that's 2 Corinthians 4:18.
pansinin natin yung mga bagay na nakikita natin, yung building after 100 years, wala na yan. Yung bahay after 120 years, wala na rin yan. Yung kotse after 60 years, 70 years, luma na yan. Yung mga kalsada, sira na yan after 100 years. Yung mga lahat ng mga gamit na nakita natin, even this world, even this earth, no, even yung sky, even yung heavens na ito mga kasus ay sisirain ito, no? Matthew 24:35, heavens and earth will pass away but the words of God will never pass away. So lahat na nakita ng mata natin, yung mga bago nating bag ngayon, mga cellphones natin, lahat na nakita natin mga kasus, even tayo mga tao na nakita natin after 100 years, wala na rin dito mga kasembreros. Siguro bonus na lang at saka sobrang blessing sa Panginoon kapag tayo po ay naging 120 years old mga kasembreros. Pero by average or by reality ay yun siya mga kasembreros. So lahat, pero ang mga bagay na hindi nakita, yung mga angels, ang Diyos natin, yung papalapit na yung New Heaven and New Jerusalem mga kasembreros, and then yung mga bagay na hindi nakita natin, which speaks about the spiritual kingdom mga kasembreros, or spiritual beings. When the world seems to be falling apart, our faith stands secure on the rock-solid, trustworthy promises of God and His Word. So grabe, no? Faith begins with God. It is His gift, not the result of any human effort or achievement. So, hindi natin siya hindi natin siya pinagtrabahuan mga kasembreros para bigyan tayo ng pananampalataya, because God is the author. Jesus Christ is the author and finisher of our faith. So that's biblical. Parang si Jesus Christ, no, hindi natin hiniling, hindi natin siya pinagtrabahuan, kung kaya siya binigay ni God the Father sa atin. That is why it's a gift, no, regalo. Yung isang bagay, for example, na binigay sa atin ng ating magulang or ng friend or ng asawa, pagregalo yan, libre yan mga kasembreros. Pero pinabayaran sa hindi niyan libre, so hindi siya regalo kasi nga hindi siya libre mga kasembreros. So hindi siya bunga ng ating human effort or achievement natin. Naging cum laude ako, nakapasa ako sa ganito, naging sikat ako, nagkaroon ako ng bagong negosyo, hindi po yan human effort, kaya tayo bigyan ng faith ng Panginoon. It's His gift sa atin mga kasembreros, and ito pa initiate niyo yun, ito pa initiative ng Panginoon na mabigyan tayo ng pananampalataya so that we will believe in Him mga kasembreros. God initiates the relationship between Himself and humans by revealing Himself to them or to us mga kasembreros, and that's Ecclesiastes 3 verse 11, and then Romans 1:19-20, and lovingly persuading them to come to Him. So ang gusto ng Diyos sa atin ay lumapit tayo sa Kanya parati, regular basis mga kasembreros, not just to ask Him and to ask help, ask assistance, ask this, pray for this, but thank Him and praise Him for who He is and what He has done in our lives. Kasi yung forever nating dapat pasasalamatan yung buhay natin. Forever nating dapat pinapasalamatan araw-araw mga kasembreros yung pagpapadala ng Diyos Ama sa Kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal niya mga kasembreros, sa Jesus Christ, no? At saka nagkaroon tayo ng salvation at saka access sa heaven through Jesus Christ, no? And yung faith kasi mga kasembreros, parang ito yung nagpapa-attract sa ating Panginoon mga kasembreros, kasi naniniwala ka ibig sabihin you are confident mga kasembreros na gagawin ng Panginoon, and you're believing. Kung kaya yung 5-letter word lang na ito na faith mga kasembreros ay naging pundasyon ng Christian life natin, because God has given us and bestowed us upon yung pananampalatayang ito. And ang Bible plainly teaches mga kasembreros that faith is not just mental attitude. Hindi lang siya mental attitude mga kasembreros. As a matter of fact, si Apostle James explain ito na ito yung saving faith ay reveal sa ating mga tao patungo sa ating mga actions, because if you have faith ay ito yung mag-fuel, parang gasolina mga kasembreros, na gawin natin ang bagay with the belief, no, at saka pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon that He can do all things. So he writes so yung biblical concept ng faith mga kasembreros, including believing sa Panginoon na siya ay nag-i-exist, no? Kasi maraming mga atheist, no? Maraming mga antagonist, maraming mga agnostic mga kasembreros na hindi sila niniwala, and kung niniwala man sila
ay nawala sila in the course of time kasi nga na kung pa hindi na sila naniwala, no? It's their choice actually. May mga circumstances, may mga reasons sila, yes. May mga malagim silang na experience, that is why they denied God. They denied His existence. Pero at the end of the day ay tayo rin po ang paparusahan kapag hindi tayo naniwala sa Panginoon. And faith is yung substance na hindi mo siya nakita pero alam mong mangyayari, mga kasambros, because you have trust. We have trust and we have belief, mga kasambreros, sa Panginoon. Alright, so yun lamang po in the meantime, ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, glorious name of Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasambros, and paalam po. I love you.